Eto po, sabi po dito, PH government to cooperate should ICC order arrest of Batogo. Sabi po ng palasyo. Grabe, no? Natatandaan ko po, dahil paulit-ulit po si BBM. Ito talaga, alam niyo po yung mga taong walang palabra de honor. Mahirap po maging leader ang mga taong walang palabra de honor. Yan po ang pinaka. Sabihin niya ngayon tapos babaguhin niya sa susunod, no? Hindi lang po walang kwenta po sa akin, para sa akin ha. Basic po 'yan. As a leader dapat may palabra de honor ka. Alam niyo noon paulit-ulit si BBM, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo makikipagtulungan. Walang jurisdiction ng ICC. Paulit-ulit 'yan kahit na magbalik kayo ng mga tape. Balikan niyo yung mga video ni BBM. Eto na nga yung diversion na nga to, Inday. Ano ba yung ginagawa nila? Lahat yan diversion. Okay. At ang pinakamalaking diversion ngayon, eto ICC, di ba? Nung pumutok po tong text messages between Bersamin tsaka to si BBM, sinakto nila labas ng ano. Alam nyo sa totoo lang, sabi ko nga doon sa birada kanina, wag nating gawing normal. Hindi po normal yung pagsusuko ng mga kapwa mo sa ibang bansa. Basic po. Iba po yung batas nila, iba po yung batas ng Pilipinas. Sa batas po ng Pilipinas, wala nilabag si Pangulong Duterte. Wag na po natin muna yung iba kasi accomplice lang sila, kasabwat lang eh. Dito na tayo sa puno. Bilang presidente, illegal po sa atin ang droga. Anong gagawin mo kung presidente ka? Mangampanya ka laban sa illegal na droga. Sino po yung maglilitis kay Duterte? Doon po yung mga dayuhan po na hindi illegal sa lugar nila, sa bansa nila hindi illegal ang droga. Ang layo po eh. So yung utos ni Duterte na war on drugs, legal na utos. Kaya yung mga sinasabi nilang mga kasabwat, sumusunod yan sa legal na utos ng legal na presidente, ng lehitimong leader ng isang bansa. Pag si Duterte, nilitis mo dun sa lugar na hindi illegal ang droga, illegal na kagad yung utos ni Duterte. Hindi naman legal sa kanila yung droga eh. Di po ba? Unfair po yun sa mga Pilipino. Dito sa Pilipinas, legal yung ginawa nila. Dadalin mo rin sa lugar na illegal yung ginawa. Unfair yun. Sabi ko nga, ang ganda ng halimbawa ko eh. Kanina, si KPL, Muslim. Legal sa kanila magkaroon ng 4 na asawa. Lilitisin mo ba siya? Ang kasalanan niya, 2 asawa niya halimbawa ng isang Muslim. Lilitisin mo ba siya rito sa batas na nagsasabi na isa lang ang pwede maging asawa? Hindi, dahil magkaiba yung batas nila, magkaiba sa batas nung isa lang ang pwede maging asawa. Pag dito mo siya nilitis sa ang babasahin mong batas, bawal ang 2 asawa, guilty siya. Yun yung ginagawa natin eh. Ano ang hustisya dyan? Magkaiba po. Magkaiba po yung sinusunod na batas natin sa Pilipinas kaysa dun sa batas na pagpapasyahan kay Tatay Digong. Tapos dadagdagan pa natin. Ang pinagtataka ko rito sa mga senador na to, si Tariela, kinarikature yung presidente ng China. Si Kiko,
Pangilinan. Kiko Machik. Siya nga mismo eh. Hindi siya papayag, sabi niya. Kung ikarikature siya ng mga tauhan nito ni Senator Alan Cayetano, hindi siya papayag na ikakarikature siya sa Senado ng mga tauhan ni Cayetano. Aminado sila eh, na mali yung ginawa ni Tariela dun sa punto na yun. Pero pinagtatanggol nila kahit na lumala pa yung sitwasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Pinagtatanggol nila si Tariela. Etong Senado natin, sabi ni Ping Lacson, nalulungkot siya sa sinapit ni Bato at saka nito ni Bongo. Si Risa naman, anong sabi ni Risa? Mga patawa tong mga to eh. Ayon naman kay Risa Ontiveros, kung si Ping Lacson nalulungkot, eto naman si Risa Ontiveros, nasaan ka na, Risa Ontiveros? Wala. Nakalimutan ko yung sinabi. Anyways, ang point ko lang, hindi nyo ba kayang ipaglaban yung Pilipino na kukunin ng ibang bansa? Wala na tayo asahan dito sa gobyerno. Sabi makikipag-cooperate eh. Dati na may meke pa sila eh. Hindi tayo nakikipagtulungan. Pero, yun yung pero. Pero pag nirequest tayo ng Interpol, so ICC through Interpol, makikipagtulungan tayo. Eto ngayon, PH government, direkta na, makikipagtulungan sa ICC. Through ICC. Through Interpol. Alam naman nating ICC yan. Hindi naman po nababanggit na Interpol lang nagpakulong. ICC agad. Wala po sa mga dokumento na ICC na nababanggit yung Interpol. Alam niyo po, hindi po normal ito. Wala po sa panahon, ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas na nagsusuko tayo ng tao. Sabi nga ng mga viewers, yung OFW na nasentensyahan, ibig sabihin guilty na siya. Nakikiusap pa yung gobyerno na pwede ba dito na lang sa amin yan, ikulong na lang namin. O nakikiusap na palayain nila. Nagbabayad yung gobyerno ng blood money. Tayo, wala pang kasalanan si Tatay Digong, nakakulong na. Yun po yung sinasabi ko na pagkakaiba. Pagkakaiba ng batas nila at batas natin. Bakit mo isasalang yung tao ng Pilipino sa batas ng iba? Tignan niyo yung batas nila. Hindi pa po nababasahan ng krimen niya. Pero nakakulong na si Tatay Digong. Dito po sa atin, convicted na. Nakakapag-file pa ng impeachment.